Sino pong nagki-crave nito? Kita nyo po, bilog na bilog at hindi po nagdi-deflate even on the next day. Siyempre, sobrang sarap din po. Kung gusto nyo pong matuto sa recipe ito, keep on watching. Hello everyone! Welcome to Ate Jess Kitchenette. Kamusta po kayong lahat? Ngayon po ay gagawa naman tayo ng napakasarap na buchi with ubi halaya. Ito po ang ating mga ingredients. Ayan. So let's start cooking. Kailangan po natin ng 3/4 cup or 150 gram of white sugar and 1/4 tablespoon of salt. I-dissolve po natin ito sa 1 cup of hot water. Yes, hot water po ang gagamitin natin at ipapaliwanag ko po mamaya kung bakit hot water po. Now, i-mix po natin ito ng mabuti hanggat completely dissolved na po lahat ng granules ng sugar. Next, mag-prepare din po tayo ng another half cup of hot water. Then set aside. Kakailanganin din po natin ito. Now, mag-prepare po tayo ng 3 cups or 358 grams of glutinous rice. Ayan. Maglalagay din po tayo ng half cup of mashed and boiled kamote. Then, ihalo po natin ito sa ating glutinous rice flour. Mix lang po natin. Mas masarap po ang buchi kung mayroon pong kamote at mas malambot din po yung texture niya. Kaya nagdaragdag po tayo nito. Gradually, magdadagdag po tayo ng sugar solution na ginawa po natin kanina. Yun pong dinisolve po nating sugar sa hot water. Napaka-importante pong hot water ang gagamitin natin para maging malambot po or mas malambot po ang ating dough. Maging stretchy po ito at madali po siyang bilugin without cracking. At during cooking process naman, hindi po ito puputok dahil pliable po ang ating dough. Ayan, medyo dry pa po yung ating dough. So, magdadagdag po tayo gradually ng hot water. Huwag po natin bibiglain para hindi po mapasobra. Okay? Ayan, kakamayin ko na po ang pagmamasa. Huwag po kayong mag-alala. Malinis na malinis po ang aking kamay. Mas madali po kasi at mas mapi-feel pa po natin yung texture na gusto nating ma-achieve na kagaya niyan. Now, takpan po natin at i-rest po ito ng 15 minutes para lalo pong ma-develop yung kanyang texture at mas madaling bilugin. So, after 15 minutes, ayan na po, pwede na po nating i-divide yung ating dough. Ako po, I prefer to weigh the dough at 30 grams per portion. Pero nasa sa inyo po yung kung gusto rin po ninyo siyang timbangin. Pwede naman po kayong gumamit ng scooper or i-eyeball na lang po ninyo. Pwede naman po yun. Nasa sa inyo po kung ano yung pong gusto ninyo. Gusto ko po kasing pantay-pantay ang laki nila at syempre sabay-sabay silang maluto. So ayan na po lahat yung aking nagawa. Bali 36 bowls po. Ito na rin po yung ubi halaya filling. Bali 20 gram each din po. Nabilog-bilog ko na siya. So, ito na po yung pinaka-exciting part. Maglalagay na po tayo ng fillings. Ayan, bilugin lang po natin kunti yung dough at i-flatten. Then, ilagay sa gitna yung ubi halaya at isara at bilog-bilugin po ulit natin. Yan, kagaya niyan. Continue nyo lang hanggang matapos pong lahat. Ay, basta po, panoorin nyo na lang po yung video kasi sobrang napakahirap pag-explain. Kagaya niyan, yan. Kailangan po, feel nyo po yung paglalagay ng fillings. Siya nga po pala, any fillings po you prefer will do. Maski na ano po, pwede. Ayan, tapos na po nating lahat. Ito na po sila. Fillings. Ayan, next and final step po before frying ay i-coat na po natin ng sesame seeds. Roasted po yung gamit ko dito. Basain po natin yung bowls at i-dip po natin sa sesame seed. Then, i-roll po natin sa ating kamay. Medyo diinan po natin konti ang pagro-roll para dumikit or bumaon po yung ating mga sesame seed sa dough para during frying, hindi po ito matanggal. So, ayan po. I-continue lang po natin yung process hanggang matapos po nating lahat.
Ayan, gaya po ng sabi ko sa inyo, panoorin nyo pong mabuti yung video. Kasi nahirapan po ako mag-explain. Pero mamaya, medyo mahaba po yung process pero masarap po talaga yung outcome nito. This is one of my favorite. Kaya nga, maski na malayo po tayo sa atin, kung mayroon po tayong tiyaga, makakain po natin yung crave natin, di ba? Oh yes. At panoorin nyo lang lagi si Ate Jess. Ayan, we're done. Ready na po for frying. Di-deep fry po natin sila. Nasa medium to low heat lang po tayo. Ayan, ready na. Gently at ingat lang po sa pag-add ng mga bowls. At wag po nating overcrowd. Make sure po hindi po masyadong mainit yung ating mantika para hindi po pumutok yung ating butchi. Mabibigla po sila. Alalay lang po. Stir it frequently po para even po ang pagkakaluto at kusa po silang magfo-float kung luto na. Pero mas maigi po kung antayin po natin silang maging golden brown. Kagaya po niyan. Tingnan nyo. Ang ganda-ganda. Ang gaganda po nila. Perfect. Bilog na bilog. Tingnan nyo po. So, ayan na po ang ating butchi with ubi halaya. Tingnan nyo po, bilog na bilog po sila at napakasarap. Perfect na perfect po ang pagkakaluto. Sigurado ko po sa inyo, I promise, hindi po ito magdi-deflate even the next day. Wow! Promise. Kung nagustuhan nyo po ang ating recipe ngayon, please click to subscribe and don't forget to like and share and hit the bell button to get you notified for more recipes. It's tikiman time! Ito po yung kahapon kong niluto. Pero hanggang ngayon po, look, yung shape po niya, bilog na bilog pa rin po sila. Gusto ko pong i-flex sa inyo. Yan. Lababa natin yan. Yan. Papakita ko po sa inyo. Malambot pa rin po hanggang ngayon. Look. Ube. Tingnan natin. Ang sarap po talaga. Siyempre, luto ni Ate Jess. Ano pa pong ginagawa nyo? Magluto na rin po kayo. Huwag na po kayo mainggit dahil kayang-kaya nyo po itong gawin. Thank you for watching. Thank you po. Thank you for watching.